Pero Joey, kaibigan natin si Sherwin, di ba? Magagawa niya ba yun sa atin? Alam mo, akala ko pa naman hindi ka malandi. Base sa kwento mo, biktima ka ng manloloko mong ex-boyfriend pero ngayon... Ay, Diyos ko. Hindi ko maiwasang mapaisip. Baka nga may dahilan kung bakit ka niloko. O di kaya baka ikaw lang din pala ang nagsimulang magloko. Hindi ka ba nagtaka kung bakit sobrang murang binenta sa'yo? Hindi ka nag-isip na baka may nakatagong kababalagan sa bahay na to? Naniniwala ba kayo na ang lahat ng mga nangyayari sa atin ay may dahilan? Na kung may nagawa ka mang pagkakamali sa nakaraan, nagiging aral yon na dapat nating matutunan. Ika nga ni Julius Caesar, experience is the teacher of all things. Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Magandang araw po, Miss Anne. Ako nga po pala si Sol at sa kwento kong ito ibabahagi ko ang karanasan ko matapos lokohin ng lalaking inakala kong makakasama ko habang buhay. Ito ang kwento namin ng mga kababata ko at kung paano namin tinalo ang isang aswang na kayang sumumpa ng isang tao. Nanay, nandito na po ako. Ay, Sol! Diyos ko, salamat naman anak at nakarating ka ng matiwasay. Kumusta ang biyahe mo? Ito po, nakakapagod. Sumakit po ang likod ko sa loob ng 8 oras na biyahe. Ay nako, alika na rito at maupo ka. Akin ang bag mo. Wag na po, Nay. Kaya ko na pong ilapag ang bag ko. O ayan, nailapag ko na po. Sobrang saya ko lang talagang nandito ka. Ang tagal mong hindi nakauwi Ang tagal ng 2 taon Kaya miss na kita eh. Pasensya na po talaga kayo, Nay masyado po kasing naging busy sa trabaho eh. Hindi ako nagkaroon ng oras para dumalaw dito. Nako, ayos lang yun anak. Walang problema sa amin ang tatay mo. Hindi ayos para sa akin. Paeng, ano ka ba naman? Ano ba naman yung 1 o 2 araw lang na umuwi ka rito? Imposibleng wala kayong bakasyon. Tulad na lang ng Pasko o Bagong Taon, no? Kahit yata araw ng patay hindi mo kami dinadalaw. Mabuti pa yung si Sherwin, yung anak ni paring Bonbon. Umuwi taon-taon. Kung minsan pa nga kahit birthday lang inuuwian pa niya. Huwag ka namang ganyan, Paeng. Tama po kayo, Tay. Mali po talaga na hindi ko kayo dinadalaw dito kada may bakasyon kami. Pasensya na ho kayo. Pero wag po kayong mag-alala dahil babawi po ako sa inyo, pangako. Oh, babawi naman pala siya eh. Huwag ka nang magdrama dyan. Ay sus, kunwari pang babawi. Ganyan naman talaga palagi ang sinasabi niyan sa atin, hindi ba? Tuwing tatawag siya, babawi. Pero ang totoo hindi talaga. Nagka-boyfriend ka lang, parang gusto mo nang kalimutan ng nanay at tatay mo. O bakit ka nga pala umuwi dito? Wala namang okasyon, di ba? Paeng, ang bibig mo ha. Tama na yan. Mabuti nga't umuwi si Sol eh. Nako, halos nakalimutan ko na nga ang itsura ng anak ko eh. Tignan mo nga ako ang putla at ang payat. Masasabi ko pa bang anak ko yan? Hindi naman maputla at payat. Maputi at sexy pa ka mo. Paeng, ikaw talaga masyado kang mapapel. Pasensya na po talaga. Pasensya na. Bakit ka umiiyak? Sino bang hindi mapapaiyak? Sinisermonan mo kakauwi pa lang. Ay sus, nagsasabi lang ako ng totoo. Masyado ka namang balat sibuyas. Kahit na. Busit ka talaga kahit kailan, Paeng. Aray ko! Ano ba? Bakit ka nananampal? Gusto mo suntukin ko pa yung bibig mo? Tumigil ka na nga. Tama na po. Ang totoo po niyan. Kaya po ako umuwi dahil... Teka lang. Huwag mo sabihin kaya ka umuwi dahil buntis ka. Ano ka mo? Kung buntis ka, sinong ama? Baka walang ama kaya ka umiiyak ng ganyan. Hiniwalayan ka ng boyfriend mo? Opo, Nay.
Hiwalay na po kami. Lintik na lalaki yun ah. Hindi ako papayag na hindi ka niya panagutan. Halika't bumalik tayo sa Maynila at matalang niya ang walang latay. Tay, hindi po ako buntis. Hindi po ako ang buntis. Ano ka mo? Anong ibig mong sabihin? Mahal na mahal ko po siya. Ibinigay ko po lahat pero... sa huli may ibang babae pala siya. At kung hindi pa nabuntis, hindi ko pa malalaman. Parehong natahimik si nanay at tatay nang sabihin ko sa kanila kung ano ang totoong nangyari. Pinabayaan nila akong umiyak ng umiyak, bagay na hindi ko inakalang magagawa ko sa harap nila. Sa loob kasi ng 2 taong relasyon namin ng boyfriend ko, hindi ako makauwi rito sa probinsya dahil palagi ko siyang inuuna. Sumasama ako sa okasyon ng pamilya nila na taga Maynila. Sinasamahan ko siya tuwing Pasko at Bagong Taon habang nangungulila ang mga magulang ko. Hindi ko man lang naisip na nag-iisang anak lang ako at hinihintay nila akong umuwi. Saka ko lang napagtanto ang lahat ng katangahang nagawa ko nang matuklasan ko na ang boyfriend na pinagkatiwalaan at pinag-aksayahan ko ng oras ay niloloko na pala ako. At ang masakla pa doon ay alam pala ng buong pamilya niya. Sa sobrang sakit ng heartbreak na naranasan ko, minabuti kong umuwi na muna rito sa amin. Nag-sick leave ako sa loob ng 1 linggo habang tuluyang pinapagaling ang puso kong sugatan. Nagsinungaling na lang ako at nagsabing may sakit para lang makalusot. Hindi ko naman kasi pwedeng sabihing puso ang may sugat sa akin. Oh, anak, kumain ka nito. Tinolang manok. Di ba paborito mo ito? Pasensya na po talaga kayo, Nay, ha? Ang tanga-tanga ko po talaga. Hayaan mo na, anak. Lahat naman ng tao tanga pagdating sa pag-ibig eh. Hindi tunay na pagmamahal yan kung hindi ka naging tanga. Hayaan niyo po, Nay. Hindi ko na po. Hayaan na maloko ako ng lalaki. Huwag ka nang mangako, anak. Gawin mo na lang. At saka, kumain ka na. Salamat po, Nay. Kailangan ko po talagang makakain ng luto niyo. Miss na miss ko na po to. O siya, sige. Kumain ka ng marami ha. Marami akong niluto niyan. Damihan mo talaga yung kain mo at hindi ko gusto yung itsura mo. Ang payat at ang putla mo. Tay, ito po kasi ang uso sa Manila eh. Sexy tsaka maputi. Ano ka ba naman, Paeng? Hindi na magugustuhan ng lalaki ang si Sol kung mataba at tsaka negra siya. Kabat, sinabi ko bang maging mataba at negra siya? Para mo namang nilalait ang mga matataba at negra. Ang gusto ko lang naman, hindi siya payat na parang tikling at hindi siya maputla na parang may sakit. Salamat po, Tay. Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko na pong sarili ko. Yan, ganyan. Dahil yan ang anak na pinalaki ko. Abay nagmaynila ka lang nakalimutan mo nang pinalaki kitang matapang at hindi dapat nadidiktahan ng kahit na sino. Pasensya na po talaga kayo, Tay. O siya, huwag ka nang umiyak dyan. Tama na yung iniyak mo kanina. Ayokong magsayang ka pa ng luha para sa lalaking manloloko. Dahil sa sobrang pagmamahal ko sa boyfriend ko na ngayon ay ex-boyfriend ko na, nakalimutan ko ang lahat ng mga pangaral sa akin ni tatay. Sa loob ng 1 araw matapos kong makauwi sa bahay namin, nakakulong lang ako sa kwarto at pinag-iisipan ang lahat ng mga pagkakamaling nagawa ko. Umiyak ako ng umiyak, bagay na nakatulong sa akin para kahit papaano ay mabawasan ang sakit na nararamdaman ko. Hinayaan lang din naman ako nila nanay. Hanggang sa 2 araw, kumatok siya dahil sa isang bisitang hindi ko inaasahan. Anak, kumusta ka na? Nay, hindi pa rin po ako okay eh. Pwede po bang hayaan niyo na po muna ako? Kung ganon, gusto mo, paalisin ko na lang muna si Sherwin, ano? Teka lang po, si Sherwin? Si Sherwin na kababata ko? Oo, sumakto na umuwi rin siya ngayon dahil birthday pala ni Kumare. Nakalimutan ko nga dahil dumating ka. Ano, sasabihan ko ba siyang umuwi na muna? Naku, hindi po, Nay. Pakisabi na lang po na hintayin ako at magbibihis muna ako. O siya, sige, bilisan mo ha. Excited na siyang makita ka eh. Nagmamadali akong nagbihis.
Sa pagmamadali nga, sinuklay ko lang ang buhok ko gamit ang mga daliri. Pagkatapos ay dumiretso na ako palabas ng kwarto para makita si Sherwin. Nang makita ko siya, laking gulat ko sa itsura niya. Lagpas 5 taon na yata simula nung huli ko siyang nakita, kaya hindi ko inakala na si Sherwin ngayon. Marisol! Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Bakit ang putla at ang payat mo na, girl? Nasaan na ang curly hair mo, ha? Nasaan na ang curly hair mo? Sherwin? Ikaw ba yan? Bakit ang haba na ng buhok mo? At saka, may dede ka na? Ay, nako! Alam mo namang bata pa lang tayo, pangarap ko na talaga magkaroon ito, di ba? Pero hindi ko naman akalain na talagang magpapagawa ka ng ganyan. At saka, ang haba na rin ng buhok mo. Halos hindi na kita makilala. Kung hindi lang dahil sa malaking nunal sa noo mo eh. Ako, Itong nunal ko sa noo, hindi ko pwedeng ipatanggal. Kasi swerte raw, sabi ng manghuhula. Pero ikaw, bakit mo naman pinaputla ng ganyan ang balat mo at saka yung buhok mo, bakla? Sayang ang curly hair. Hindi porke ukso sa Maynila, no? Huwag mo nang plansyahin yan kapag kumulot na. Maituturo akong teknik para maging maganda ang itsura na yan. gusto ko rin naman gumanda kaya nagparelax ako ng buhok. Alam mo naman na palagi akong tinatawag na kulot-salot. Hindi lang kasi naaalagaan ng maayos ang buhok. Kaya mukhang hindi maganda, pero yung kulot na buhok mo, I believe maganda talaga. Tingnan mo itong hair ko, kinukulot ko pa ito para lang ma-achieve ang gusto ko. Talaga bang mga bagong itsura natin ang unang pag-uusapan natin ngayon nagkita ulit tayo pagkatapos ng 5 taon? Eh ikaw kasi! Pinuna mo ang dede ko at mahabang buhok ko. Ikaw rin naman. Pero alam mo Marisol, na-miss kita. Sol na lang itawag mo sa akin. Tsaka, na-miss din kita. Ay nako, ang mabuti pa, lumabas tayo at gumala sa mga lugar kung saan tayo dating naglalaro palagi. Ano, bet mo ba yon? Sige, gusto ko yan. Nako, ikaw lang pala magpapalabas kay Sol eh. Siyempre naman, Aling Marisa. Kahit hindi siya pumayag, kakalad ka rin ko siya palabas. Tara na bakla. Teka lang, ayos lang ba na ganitong itsura ko? Bakit ano bang itsura mo? Mukha ka naman tao ah. Pakiramdam ko kasi maga ang mga mata ko. Hindi naman masyadong maga. Cute naman oh. Sino ba kasing iniiyakan mo? Siguro, ikukwento ko na lang sa'yo habang naglalakad tayo sa labas. Ay, mabuti pa nga Aling Marisa. Kukunin ko na po muna itong si Marisol ha. Walang problema, Sherwin. Pasayahin mo ang anak ko, ha? Naku, siguradong makakalimutan niya na ang dapat niyang kalimutan sa oras na bumalik siya rito. Hindi ko pa man nasasabi kay Sherwin ang dahilan kung bakit namamaga ang mga mata ko. May ideya na raw talaga siya. Matapos ko kasing ikwento sa kanya ang buong pangyayari, sinabi niyang naranasan niya rin daw ang naranasan ko. Ang pinagkaiba lang namin, bakla siya at alam niyang hindi seryoso ang boyfriend niyang yun. Pero kahit ganon, pumatol pa rin siya sa ngalan ng pagmamahal. Naglibot-libot kami sa buong baryo tulad ng sinabi niya. Dinalaw namin yung mga dati naming kalaro at mga lugar na madalas naming tambayan hanggang sa makarating kami sa ilog na paborito naming liguan noon. Ay nako, namiss kong maligo dito. Gusto mo maligo tayo rito? Sige, naku, gusto ko yan. Go na go ka rin talaga eh. Gusto mong makamove on ka agad? Siyempre naman, no. Ayoko nang umiyak sa walang kwentang lalaki. That's my girl! Ang mabuti pa, umuwi na muna tayo para makakuha ng mga damit at pamalit. Ay teka, who is that? Ha? Saan? Ay! Bakla, ayun o! Tingnan mo ang hot papa! Ay, may naliligo na pala. Nakakahiya naman. Mamaya na lang tayo maligo. Bakla? Mas magandang maligo rito kapag may hot papa, oh. Tingnan mo, sobrang hunk ng katawan. Ang sarap. Uy, ano ka ba naman? Nakakahiya. Tara na nga. Ikaw naman, ang KJ mo. Sige na, dito na tayo. Pagbalik natin mamaya, wala na yan. Hindi naman tayo pwedeng maligo ng walang dalang pamalit na damit eh. Magubad ka na lang, magtupis ka. Oh, ayoko nga. Ano ka ba naman? Oh,
Teka lang, parang pamilyar yung mukha niya. Ha? Kilala mo? Tingnan mo kasing maigi. Hindi ko masyadong maalala eh. Hala! Oo nga bakla! Si Joey yan! Joey? Yan na si Joey ngayon? Joey! Joey! Yoo! Sino kayo? Hala, nakalimutan mo na kami pagkatapos ng lahat ng mga nangyari sa atin noong mga bata pa tayo. Sherwin? Marisol? Ang laki na ng pinagbago niyong dalawa. Ikaw rin naman ang laki ng pinagbago mo. Hindi naman masyado. Teka, ano nga palang ginagawa niyo rito? Di ba nasa Maynila kayo? Ay, nagbabakasyon kami pareho. Ganun ba? Ang tagal ko kayong hindi nakita. Ilang beses akong umuwi dito sa atin pero hindi ko kayo nakikita. Ako kasi 2 taong hindi nakauwi. Hindi ko rin alam eh. Pero siguro ngayon lang din tayo nakapagtagpo-tagpo. Alam nyo, ngayon nagkita-kita tayo ulit. Bakit hindi ka nalang sumama sa amin sa paglilibot dito sa baryo natin? Tumpak ka dyan, Sol! O ano, Joey, sama ka ba? Kung hindi naman ako makakasagabal sa inyo, sige. Pero sa ngayon, maligo muna tayo rito sa ilog! Bukas na lang, Sherwin. Nauna na si Joey, oh. Patapos na nga eh. Teka, magbibihis na muna ako para naman makapaglibot na tayo. Si Joey ay isa rin sa mga kababata namin na madalas kalaro ni Sherwin ng basketball noong hindi pa siya naglaladlad bilang bading. Pero kahit hindi naman talaga siya magladlad, ramdam naman naming lahat na isa siyang sirena. Pagkatapos ni Joey sa pagbibihis ng damit, kaagad kaming nagsimula sa paglalakad-lakad sa buong baryo. Kumain pa nga kami sa karinderya ni na Aling Mameng na dating inuutangan namin ng ulam sa tuwing nauubusan kami ng budget. Ay, grabe. Nabusog ako sa adobong manok ni Aling Mameng. Namiss ko ang lasa. Ako rin. Tsaka, alam mong hindi na utang, hindi na galit si Aling Mameng habang binibigay ang order. Ay, very true. Samantalang noon may kasama pang malutong na mura kapag nangungutang tayo sa kanya, no? Ano ba kayo? Ang importante na bayaran na yung utang na yon, di ba? Sa bagay, tama ka. Teka lang, saan tayo pupunta ngayon? May gusto akong puntahan eh. Yung dating bahay na pinupuntahan natin noon. Yung bahay na ginagawa nating katatakutan. Yung bahay ng multo? Yes! Ayun! Bahay na multo kung tawagin natin noon. Ano, tara puntahan natin? Malapit nang dumilim. Baka mamaya may magambala pa tayong multo. Diyos ka! Ako nga ang bakla hindi naniniwala sa multo? Ano ka ba naman, Joey? Nire-respeto ko naman kung hindi ka naniniwala sa mga multo. Pero ako kasi oo. Ako rin, naniniwala ako sa mga multo. Pero sa tagal nating palaging pumupunta sa bahay na yun, may multo ba talaga? Wala naman tayong nakita. Hindi porke wala tayong nakita wala na talaga. Baka hindi lang nagpakita sa atin. Kaya huwag na muna tayong pumunta ron. Mas mabuting bukas na lang habang maaga pa. Ano ba yan? Hindi na nakakatakot kapag bukas pa tayo pumunta. Yun nga yung punto pumunta tayo roon para magtakutan. Kaya ng mga bata pa tayo. Wala naman sigurong masama, Joey, kung dadaan lang tayo. Hindi na muna tayo papasok. O sige, makukulit pa rin talaga kayo tulad ng dati. Ayun, papayag ka rin naman pala Akala ko natatakot ka talaga. Halata sa mukha ni Sherwin na talagang ayaw niyang pumunta kami sa bahay ng multo na madalas naming ginagawang katatakutan noong mga bata pa kami. Pero dahil makulit talaga si Sherwin, pumayag din naman siya. Isa pa, hindi pa naman ganoon kadilim ang langit. Papalubog pa lang talaga ang araw. Nang makarating na kami sa bahay ng multo, namangha kaming lahat sa itsura nito. Hindi tulad ng abandonadong bahay na pinupuntahan namin palagi, nagbago na ito. Inayos na ang bahay at mukhang may nakatira na. Ay! Hala! Hindi na siya bahay ng multo? Oo nga, kailan pa pinaayos ang bahay na to? Hindi ko rin napansin na pinaayos pala yan. Nung nakaraang araw nasilip ko to, lumang-luma at sira na talaga. Inayos yan ngayong taon lang. Malitang bahay kaya hindi nahirapan ng may-ari na ipaayos ng madalian. Alam mo palang maayos na, bakit ayaw mong pumunta tayo? Kahit kasi inayos na yan, hindi nangangahulugan na wala na yung multo. Ganon? Baka kapag pinabasbasan na yung bahay, mawawala na.
Kung pinabasbasan. Bakit hindi mo naman nilinaw sa amin? Niloloko mo naman kami All this time? Akala talaga namin ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataong magkita-kita ulit. Ngayon lang naman talaga. Ayos lang naman, Sherwin. Hindi mo na kailangang questionin kung ano man ang hindi sinabi sa atin ni Joey. Ganyan naman talaga mga lalaki. Hindi nagsasabi kung hindi pa tatanungin. Bakit ko nga naman kasi sasabihin kung hindi nga kayo nagtatanong? O diba? Sabi ko sa'yo Ay nako, manhid talaga ang mga boys. Tara na nga, Sol. Iwan na natin si Joey dyan para multuhin siya ng kamanhiran niya. Uy, teka, sandali. Bakit kayo nagagalit? Wala naman akong ginagawang masama. Alam ko namang nagbibiro lang si Sherwin kay Joey. Wala namang kaso kung hindi niya kaagad nasabi sa amin, pero ang sarap niya kasing asarin, kaya sumang-ayon na rin ako sa kanya. Panay tuloy ang paghingi niya ng pasensya hanggang sa tuluyan kaming makarating sa bukid kung saan kami madalas maglaro noon. Agad umakyat si Sherwin sa puno ng mangga na palagi naming tinatambayan noong mga bata pa kami. Uy, teka, magtabi-tabi ka na muna. Ano ba? Ang dami-dami mo namang paniniwala ngayon, Joey. Nag-iingat lang naman Tabi-tabi po. Ano pa, tara na. Makit na kayo rito. Ang ganda-ganda ng langit mula rito Ang daming stars. O teka, Sol, aakyat ka talaga? Oo, mukhang maganda nga ang pwesto ni Sherwin dun sa taas Gusto ko dun, sariwa ang hangin. Ay, sige na nga. Dahan-dahan ka lang umakyat ha. Oo nga Sa tagal kong hindi nakaakyat sa puno, halos makalimutan ko na. Teka. Ayan. Ang galing ko. Nakakaakyat pa ako. Bakla, ano ka ba? Humawa ka ng maigi, ang yabang mo Baka mamaya ma-out of balance ka dyan. Hindi. Kayang-kaya ko to. Joey, umakyat ka na rin. Tara, dito tayo magkwentuhan. Kahit kontra si Joey sa pag-akyat namin sa puno, sa huli, umakyat pa rin naman siya. Naupo siya sa gitna namin ni Sherwin, saka kami sabay-sabay na nag-angat ng tingin sa langit. Sa unang ilang minutong naroon kami, pare-pareho kaming tahimik, walang nagsasalita. Ewan ko ba, pero naramdaman ko na para bang pare-pareho kaming malungkot noong mga oras na yon. Hanggang sa putulin ni Sherwin ang katahimikan sa aming tatlo. Alam nyo, ang sarap talaga dito sa probinsya, no? Ay, sariwa ang hangin at tahimik. Kung mayaman lang ako, dito na lang ako titira. Tama ka, Sherwin. Ang kaso, may iba pa tayong pangarap para sa sarili natin Tama na yung may naipon lang kayo. Huwag nyo na masyadong hangarin yung mas mataas. May pinaguhugutan ka? Base lang sa mga nangyari sa akin sa Maynila. Masyado kong sineryoso yung pagtatrabaho para magkaroon ng maraming pera, pero sa huli, hindi ko rin naman magagamit yun lahat ng pera na yun ngayong may sakit na ang tatay ko. Kahit gaano kas karami ang perang ilabas ko, hindi na siya gagaling. Joey, ang ibig mo bang sabihin, may taning ng buhay ng tatay mo? Oo, dahil hindi nila matukoy kung anong sakit ni tatay. Ang mga gamot na ibinibigay lang sa kanya, gamot lang sa sakit na nararamdaman niya at saka yung para sa diabetes. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, Joey. Siguradong masakit yan para sa'yo. Pasensya ka na, Joey, ha? Parang nahusgahan yata kita. Kanina pa kita sinusungitan Ano ba kayo? Ayos lang ako. At saka, ginagawan ko naman ng paraan. Anong paraan naman yan? Basta, hindi ko na nga kailangan sabihin sa inyo. Pero alam mo, mas nakakagaan sa dibdib kapag sinasabi ang problema sa iba, lalo na sa mga kaibigan. Sa susunod na lang siguro kapag handa na ako. Uy, teka lang. Nakikita niyo ba yung nakikita ko? Ha? Saan? Ayun Parang may lumilipad. Ibon ba yon? Oo nga no. Parang ang laki naman yata niyan para sa ibon. Baka agila. Tingin mo. Umuwi na tayo. Bilisan nyo. Ha? Pero bakit? Ang sarap-sarap pa ng kwentuhan natin dito, Bilisan nyo na, Sol. Alika, tumalon ka na at sasaluhin kita. I bet! Ako rin saluhin mo kapag nahulog ako sa iyo. Sherwin, ano ka ba naman? Biro lang naman Tumabi ka na muna dyan, Joey. Kaya ko namang tumalo na mag-isa. O sige, ikaw ang bahala.
Sinubukan kong bumaba. Pero kung gaano kabilis kong kinaya na makaakyat, ganoon naman katagal nung bumaba ako. Nakakatakot kasi at nakakalula, kaya imbis na mauna ako, si Sherwin na ang naunang tumalon. Ano, Sol? Kaya mo ba talaga? Kaya ko, saglit lang. Bilisan mo, papalapit na siya. Sino ba kasing papalapit? Basta, bilis, tumalong ka na. Hindi ko sana masyadong iintindihin ang sinasabi niya, pero nabigla ako nang umalog ng malakas ang puno. At dahil sa pagkakaalog nito, nahulog ako. Handa na sana akong lumagapak sa lupa, pero imbis na masaktan, naramdaman kong may sumalo sa akin na nagresulta ng sabay na pagbagsak namin. Ay, Diyos ko, nakakakilig na sana ang eksena nyo pero guys, mukhang kailangan nyo ng bilisan tumayo dyan. Joey? Hala, pasensya na. Guys, bilisan nyo na. Ayos lang, ano ka ba? Babangon na ako. Diyos ko, dayang bagal nyo. Tumayo na kayo dyan, nauna. Nahihirapan pa akong tumayo pero agad na akong hinatak patayo ni Sherwin. Pagkahatak niya sa akin, nakita ko ang dahilan kung bakit niya kami pinagmamadali. Ano yan? Mukhang isang malaking hayop. Magtago kayo sa likod ko, dali. Ano? Pero... Dalian nyo na. Oh no! Joey, papalapit na siya! Kapag sinabi kong tumakbo kayo ha. 1, 2, takbo! Ay! Nanay ko! Agad kaming kumaripas ng takbo kasabay ng pagbanggit ni Joey ng salita. Halos maiyak na ako sa takot, lalo na at medyo nasa gitna kami ng gubat. Panay ang tili ni Sherwin habang si Joey ay nakaalalay sa likuran ko. Kung inaakala naming mabilis na kaming tumakbo at makakatakas na, nabigla kami nang tumalon ito sa harapan ni Sherwin. Marahas na pumailan lang ang tili niya sa gubat habang si Joey naman ay agad na tumakbo sa harapan ni Sherwin. Huwag kayong matakot, ako nang bahala rito. Ano ka ba naman, Joey? Huwag kang ang feeling superhero dyan. Hindi mo kaya yan, ang laki-laki niya, oh! Basta, kapag sinabi ko ulit na tumakbo kayo ha. Pero saan kami tatakbo? Dito lang din sa daan, palabas. Habang takot na nagtatago sa likuran niya, napansin kong may dinukot siya sa kanyang bulsa. At nang ilabas niya ang kanyang mga kamay, may isinaboy siyang tila butil ng mga asin sa hayop. Nakaharap namin. Agad na umungol ng malakas ang hayop na parabang nasasaktan ito. Ano pang hinihintay ninyo? Takbo na! Tara na, tumakbo ka na rin! Joey, ano ba kasing hayop yun? Hindi yun hayop, Marisol. Kung hindi hayop, ano? Isa yung aswang. Mas binilisan ko pa ang pagtakbo. Yung halos hindi ko na maramdaman ang mga binti ko. Hanggang sa wakas ay nakalabas kami sa gubat at nakarating na sa kalsada. Pare-pareho kaming hinihingal na huminto sa gitna ng kalsada. Parehong habol pa ang hininga. Hindi na ba tayo masusundan nun? Ay, nako. Hindi na. Takot na ang mga aswang kapag wala na silang mapagtataguan. Joey, totoo bang aswang yun? Oo, nakita mo namang nasaktan ng sabuyan ko ng asin, di ba? Nakakatakot naman. Sa tagal nating nakatira dito nung mga bata pa tayo, ngayon lang ako nakakita ng aswang. Nakakapangilabot pala. Hindi naman yata aswang yun, di ba? Mukhang malaking aso eh. Malaking aso? May ganun kalaking aso pala? Malay mo naman. Kaya nga nakatira sa gubat dahil nga malaki at sobra pa sa kain ng mga maliliit na hayop sa gubat eh. Naku, ewan ko sa'yo, Sherwin. Basta ako, naniniwala akong aswang yun. Kung minsan, yang ayaw mga maniwala sa mga aswang, sila pa ang unang napapahamak. Excuse me. So sinasabi mong pwede akong mapahamak kasi hindi ako naniniwala sa'yo? Oo, kasi kadalasan sa mga kagaya nyo, kulang sa paghahanda sa oras na may aswang na sa harapan nila. Napanganga na lang si Sherwin sa sinabi ni Joey. Kahit ako man. Para kasing seryosong-seryoso talaga siya. Hindi ko rin naman siya masisisi. Kahit sino biglang siseryoso kung mararanasan ang naranasan namin. Si Sherwin lang talaga yung nakita na ng mga mata niya pero ayaw pa rin maniwala. Agad na kaming umuwi sa kanya-kanyang bahay matapos nga ang insidenteng yon.
Sa takot ko, binala kong maghapong magtago na lang sa bahay. Kaya lang, mukhang hindi kaya ni Sherwin ang manahimik lang. Bakla! Ano ba? Magkukulong ka na lang ba dyan hanggang matapos ang bakasyon mo? Sayang ang ilang araw na nandito kang nagmumokmok ka lang dyan. Ayoko nga lumabas. Wala akong gana. Nako! Alam ko naman dahil talaga yun sa nangyari kagabi. Huwag ka mag-alala. At hindi na tayo magpapagabi. Marami pa tayong hindi napuntahan sa baryo natin. At marami pa tayong dating kaibigan na gusto kong dalawin. O sige na nga. Ha? Lalabas ka ng ganyan? Nagmamadali ka kaya? Pwede bang paliguin mo na muna ako? O sige na girl. Maligo ka muna at baka maamoy ka nila. Baka sabihin nagmaynila ka lang tinamad ka ng maligo. Kahit ayoko sanang lumabas, wala akong choice kundi ang sumama kay Sherwin. Hindi niya ako titigilan hanggat hindi ako lumalabas. Pagkatapos ko ang maligo, umalis na agad kami at nagpagala-gala. Nalaman naming halos lahat ng kababata namin ay may mga pamilya at anak na. Bigla tuloy kaming na-pressure sa buhay. Grabe no. Hindi ko alam na maaga palang nagkaanak si Pres. Ano naman, ganun talaga. Kanya-kanyang panahon lang kung kailan magkakaanak ang tao. Hindi kasi. Isipin mo nga siya yung president at valedictorian natin noong high school. Pero sa huli, siya yung maagang nabuntis. Parang sayang ang pagiging matalino niya kung naging nanay lang siya kagad. Tapos single mother pa siya? Ang sama pala ng ugali ng Victor, ano? Ang sama pala ng ugali ni Victor, no? Guwapings lang pero walang yag balls. Ang sabi nga nila, kadalasan pag mga babae matalino, bobo pagdating sa pag-ibig. At yung si Victor, gwapo lang talaga siya pero walang paninindigan. Alam naman nating lahat na kaya niya lang ginawang sota si Pres dahil kailangan niyang pumasa. Totoo! Ay nako! Hayaan na nga natin sila. Basta tayo masaya ang buhay. Baka ikaw yun. Ay! Pasensya na bakla ha. Broken hearted ka nga pala. Oh, lala. Oh, ano namang nakita mo dyan? Bakla, alam mo kung hindi lang weirdo itong si Joey, lalandiin ko talaga siya. Kita mo naman, nang yummy. Weirdo ba siya? Ikaw lang kasi ayaw mong maniwala sa mga aswang eh. Nasa probinsya tayo, posible may aswang. Posible? Hindi ko talaga mapaniwalaan eh. Naniniwala pa rin akong, alam mo na, hayop yon. Bahala ka. Pero para sa akin, hindi weirdo si Joey. Okay, fine. Kanya-kanya naman tayo ng paniniwala at nirerespeto ko kung anong gusto nyong paniwalaan. Marisol, Sherwin. Uy, hello Joey. Napadaan lang kami, galing kami kina Pres. Ganun ba? Ingat kayo Huwag na kayo magpagabi ulit. Sama ka ulit sa amin. Hindi pwede. Kailangan kong ayusin tong higaan ni tatay, nasira kasi. Baka kailangan mo ng tulong. Pwede kaming tumulong sa'yo. Hindi na. Kayang-kaya ko na to. Hindi pa natatapos si Joey sa sasabihin niya, narinig na namin ang palahaw ng tatay niya sa loob ng bahay. Tinatawag siya nito at humihingi ng tulong kaya agad kaming nagpresenta. Hindi na rin naman niya kami inawat. Hinayaan niya kaming pumasok sa loob at tumulong. Pagpasok sa loob ng bahay, agad bumungad sa amin ang bahay na masasabi mong puro lalaki talaga ang nakatira. Magulo at makalat talaga. Mukhang naglilinis naman kaya lang hindi talaga maayos. Ano ba tong bahay nyo? Dinaanan na ng bagyo? Pasensya na kayo medyo magulo lang dahil hindi ko mapagsabay-sabay lahat ng kailangang gawin. Hindi na rin kasi makalakad ng maayos si tatay. Walang problema Joey. Kung ayos lang sa'yo, pakikialaman ko ng bahay niyo Ha? Anong gagawin? Maglilinis kami. Di ba Sherwin? Tutulungan na natin si Joey. Wala naman tayong ginagawa kundi gumala-gala eh. Oo naman no. Tara na, nasan bang panglinis mo rito? Ala, nakakaya naman sa inyo. Hindi na. Hintayin nyo na lang muna ako dyan at tutulungan ko lang si tatay. Naghihintay ng tatay mo, puntahan mo na. Oo, sige. Huwag kayong maglilinis dyan Mga bisita ko kayo. Oo, hindi nga. Ayan Sherwin, umalis na siya. Magligpit na tayo ng mga dapat iligpit. No problem bakla, yan ang expertise ko. Unahin ko muna itong mga damit na pinaghubaran Sherwin ha?
Promise, ililigpit ko lang talaga to. Parang may ibang agenda ka pa kasi. Hoy, wala ah. Iiling-iling na sinimulan ko ng pagliligpit ng mga kalat. Medyo natagalan si Joey sa loob ng kwarto ng tatay niya, kaya marami kaming naayos. Nang makapagwalis, dumiretso kami sa kusina kung saan nakita naming walang makakain, kaya naisipan naming magluto. Maglaga kaya tayo ng saging at kamote? Pang merienda pa yan eh. Tingnan mo, wala pang sinaing. Mas mabuti magsaing na muna tayo, pagkatapos saka tayo magluto ng ulam. Anong ulam? Wala namang nandito kundi saging at kamote lang oh. Bahala na mamaya pagkatapos magsaing. Teka, tulungan mo muna akong magsiga ng kahoy para sa pang-apoy dito sa kalan. Hala bakla, ang tagal ko nang hindi ginagawa yan. Kaya-kaya natin yan. Lilinisan ko na lang muna tong kalan. Ikaw naman ang kumuha ng mga kahoy na panggatong. Ito may mga panggatong dito. Sige, pwede na yan. Makakapagpaapoy na tayo niyan. Teka. Nasaan ba yung posporo? Ayun ang taas naman kasi bakla. Ano ba naman tong si Joey? Ayaw magpaabot ng posporo. Matangkad kasi siya. Ano ka ba? Sa bagay, abot na abot niya to eh. Ay tara na nga. Bilisan na natin at baka bigla na siyang lumabas. Kailangan na nating makapagsaing para hindi na siya makakapagreklamo mamaya. Mabuti na lang talaga at nakasalang na ang sinaing saka palang lumabas si Joey na pawisan. Mukhang nahirapan siya sa kung ano mang ginawa niya sa tatay niya dahil talagang natagalan. Oh, hala, naglinis kayo? Ang sabi ko, wag na eh. Ano ka ba naman, Zoe? Walang problema sa amin yun, no? Eto nga at magluluto pa kami ng ulam para sa tanghalian. Para naman wala ka ng alalahanin mamaya, 'di ba? Hindi nyo na ako kailangan tulungan. Nakakahiya naman sa inyo eh. Ano ka ba naman Joey? Para ka namang iba. Kasi naman, ngayon na nga lang tayo nagkita-kita, pinaglinis ko pa kayo ng bahay. Naku, wag mo nang gawing big deal, Joey. Ayos na, nagawa na namin. Magpasalamat ka na lang. Ayos na kami doon. O sige, maraming salamat sa inyong dalawa. Pero hindi na kayo magluluto ng tanghalian, ako na. Maupo na lang muna kayo dyan at ipagluluto ko kayo bilang kapalit ng paglilinis sa bahay namin. Ay nako, gusto ko yan. Gusto kitang matikman, matikman yung luto mo. Sherwin, ano ka ba? Ikalma mong sarili mo. Ito naman, nagbibiro lang eh. Ipinagluto nga kami ni Joey. Pagkatapos, doon na rin kami kumain ng tanghalian at nagkwentuhan. Nakakaawa pala talaga ang sitwasyon ng tatay ni Joey. Bedridden na siya at wala nang ibang magawa kundi ang magsalita at gumalaw ng paunti-unti. Merong nagbabantay sa kanya para makapagtrabaho si Joey, pero ngayong araw kasi kinailangan daw nitong umuwi, kaya wala siyang ibang magagawa kundi ang manatili sa bahay. Dahil napasarap ang kwentuhan naming tatlo, hindi na namin namalayang lumipas na ang mga oras. Paglabas namin ni Sherwin, 3:00 na ng hapon, kaya imbis na gumala-gala pa, nagpasya na kaming umuwi sa kanya-kanyang bahay. Oh, napaaga yata ang uwi mo ngayon. Konti lang ba ang nalibot nyo? Nakipagkwentuhan naman kami kila Pres kanina. Tsaka dumaan din po kami sa bahay ni na Joey. Nakakaawa po pala yung sitwasyon ng tatay niya. Nako, si paring burong. Oo, nakakaawa talaga siya pero mukhang hindi naman tunay na sakit yun. Ano pong hindi tunay na sakit? Tunay na tunay po. Hindi na nga po siya makagalaw eh. Hindi yun ang ibig kong sabihin, anak. Sa pagkakaalam kasi namin, isinumpa siya ng isang bagwak na aswang. Po? Ano pong bagwak? Tsaka, hindi lang pala pagkain ng taong ginagawa ng aswang? Oo, may mga uri kasi ng aswang, anak. At yang bagwak na aswang, kaya nilang magbitiw ng sumpa, lalo na sa mga taong kaaway nila. Kung ganun, ano naman pong dahilan kung bakit siya sinumpa? Dati kasing manunugis ng aswang ang tatay ni Joey. Yung mga manunugis, mga nanguhuli ng mga aswang saka pinapatay. Kung hindi mo na itatanong sumama ako sa kanya noon sa paglaban sa mga aswang na napadpad sa baryo natin. At talagang magaling yung tatay ni Joey, anak. Kaya nga palaging siya ang tinatawag. Ano pong itsura ng aswang na kinalaban niyo? Manananggal yun. At saka matagal na panahon na yon. Natatakot na ang mga aswang sa baryo natin simula nung may matalong bagwak si Burong.
Pero bakit ngayon po may aswang na ulit? Ano ka mo? May aswang ulit? Opo, kaya nga po hindi na kami nagpagabi ni Sherwin kasi kagabi po may nakita kaming aswang. Teka, bakit ngayon nyo lang sinabi? Hindi ko naman po kasi alam na naniniwala din kayo sa mga aswang. Si Sherwin nga po, pinaniniwala ang malaking aso lang daw yung umatake sa amin hindi raw aswang. Nako, mabutit nakatakas kayo. Kaya nga po pala marunong si Joey sa paglaban sa aswang dahil yun palang trabaho ng tatay niya. Di maswerte pala kayo nakasama nyo si Joey kahapon. Kaya nga po, tay. Kung wala po siya, naku, baka nakain na po kami nun. Tama lang na hindi na kayo nagpapagabi dahil baka kung ano pang nilalang ang makasalubong nyo dyan sa labas. Pero yung aswang na yun, hindi pwedeng pabayaan lang. Kailangan kong makausap si Joey para malaman kung anong klaseng aswang yun. Po? Pero bakit? Huwag niyo pong sabihin na huhulihin niyo yung aswang. Hindi na kaya ng katawan ko ang lumaban sa aswang. Ang gusto ko lang ay ipaalam sa mga kabaryo natin na may aswang na pagala-gala rito. Para na rin sa kaligtasan ng lahat. Hindi ako kumbinsido sa sinabi ni tatay na ipapaalam niya lang sa mga taga-baryo ang tungkol sa aswang. Pakiramdam ko kasi kahit na ipaalam niya pa sa mga taga rito, walang maniniwala sa kanya. Kung meron man yung mga matatanda o kasing edad niya lang. Bagay na mas kakaunti na ang populasyon sa baryo namin dahil mga batang henerasyon na ang nakatira dito. Matapos ang ilang gabing hindi maayos na tulog dahil sa heartbreak na naranasan ko, sa wakas ay nakatulog na rin ako ng mahimbing. Gumising ako na may magaang napakiramdam, hindi tulad nung mga nakaraang araw. Pero ang inakala kong magiging magandang araw, nagbago nang biglang tumawag ang ex-boyfriend ko. Sira ulo siya. Ano akala niya sa akin? Sobrang tanga na maniniwala pa rin sa pagdadrama niya? Manigas siya. Ay, Sol, kabayo! anong Diyos ko bulong-bulong naman, mo Joey. dyan? Ginulit mo naman ako. Ay, pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Sobrang lalim naman kasi ng iniisip mo. Parang galit na galit ka sa ilog. Hindi naman ako galit sa ilog. Kung hindi, bakit kanina mo pa pinagbabato yan? Ito naman, para namang nasasaktan ng ilog kapag binabato ng bato. Naglalabas lang ako ng sama ng loob kasi tumawag yung ex-boyfriend ko sa akin. O bakit? Ano bang sinabi niya sa'yo? Ayun, sabi niya sa akin hiwalay na daw sila ng kabit niya kasi nalaman niyang hindi pala talaga siya ang ama ng pinagbubuntis nun. Karma niya yun. Teka, bakit tumawag pa sa'yo? Tumawag para sabihin na galit sa kanya yung nanay niya at pinipilit siyang makipag-ayos sa akin para matuloy ang kasal naming dalawa. Sira ulo pala yun eh. Pagkatapos kanyang lokohin, gusto niyang balikan mo siya dahil lang niloko siya ng kabit niya. Kung hindi ba naman 100 milyong gago yung ex mo? Grabe ka naman. O bakit? Totoo naman ah. Gusto mo bang samahan kita pabalik sa Maynila o upakan ko talaga yon? Wag na. Tsaka hindi naman ako pumayag eh. Inilagay ko na rin siya sa blacklist sa cellphone ko. Mabuti naman kung ganun. Dahil malaking katangahan na talaga yan kung babalik ka pa. Kaya nga eh. Ay, dati kong pinangarap na maging nanay tapos magkaroon ng maraming anak dahil mag-isa lang ako. Pero ngayon, malapit na akong mag-30 pero kahit isang anak wala pa. Ayos lang yan, huwag ka magmadali. Darating din yung oras na magkakapamilya ka. Malay mo, sa susunod na taon may anak ka na. Hoy, wala pa nga boyfriend, anak agad. Bakit? Sigurado ka bang hindi ka magkaka-boyfriend ngayon? At sino namang magiging boyfriend ko, Aber? Sa dami ng lalaki, imposibleng wala. Hindi natapos ni Zoe ang pagsasalita nang makarinig kami bigla ng mga kaluskos. Natuon pareho ang mga atensyon namin sa matataas na damo. Ilang metro lang ang layo mula sa kinauupuan namin. Tumayo si Joey. Balak sana niyang puntahan pero agad ko siyang pinigilan. Joey, ano ka ba? Bakit mo pupuntahan? Umalis na tayo, baka aswang yan. Maaga pa para gumala ang mga aswang. Titignan ko lang. Pero... Huwag kang mag-alala. Posibleng maliit na hayop lang yun. di pabayaan mo na lang kung hayop lang pala. Ay, sige na nga. Alam ko naman na natrauma ka na lang talaga sa nangyari nung isang gabi. Kaya sige, dito na lang tayo. Umuwi na tayo. Nasira na ng mga kaluskos na yun yung momentum ko rito. O sige, kung yun ang gusto mo, tara na. Ah! Teka, Diyos ano yun? ko, Si Sherwin yun ah.
Si Sherwin nga! Tara, hanapin natin! Tulungan niyo ako pakiusap. Imbis na pauwi na sana kami, napilitan kaming hanapin kung nasaan si Sherwin. Bago pa kami tumungo sa parte kung saan namin siya narinig, lumitaw na si Sherwin na halatang kabadong-kabado. Ang mukha niya namumutla at talagang takot na takot, para bang nakakita siya ng multo. Diyos ko, Joey. Nakakita ako ng patay. May patay rin sa tabi ng puno ng mangga. Ano? Saan banda? Ayoko nang pumunta doon, no? Natatakot na ako. Tumawag na lang kaya tayo ng taong pwedeng pumunta ron para makuha yung bangkay. Hindi ako mapapakali kung hindi ko makikita. Kaya hayaan niyo kung puntahan ko yun. Kahit nag-aalangan, itinuro ni Sherwin ang lugar kung saan niya nakita ang bangkay. Malayo pa lang, umaalingasaw na ang amoy nito. Kaya pare-pareho kaming napatakip ng ilong. Papalapit ng papalapit, mas bumabaho hanggang sa tuluyan naming narating ang puno ng mangga kung saan kami tumambay noong isang gabi. Nasaan? Hindi ko makita. Ayoko na nga sanang makita ulit pero... tumingin kayo sa taas. Saan taas? Ayun no. Nakasabit sa puno. Diyos ko! Si Aling Maming ba yan? Oo nga, siya nga. Kailangan malaman to sa barangay. Halina kayo, bilisan nating umalis at baka mawala na yan. Paano mawawala yan? Makakatakpo pa ba ang patay? Hindi na makakatakbo pero baka balikan ng pumatay sa kanya. Tama si Sol. Lalo na't binabalikan talaga ng kriminal kung saan niya iniwan ang ebidensya. Agad kaming nagsumbong sa barangay tungkol sa nakita naming bangkay. Nang ma-recover na ang bangkay, nakakahabag na makita ang anak ni Aling Maming. Iyak ito ng iyak. Sobrang sakit makita kung paano siya lumuhod sa harap ng mga pulis para lang makita ang nanay niya. Pero hindi siya pinagbigyan dahil kailangan pang imbestigahan ang pagkamatay nito. Kumalat sa buong baryo ang nangyari. Hindi na rin nakawala ang haka-haka na baka nga aswang ang may gawa, lalo na't wakwak ang tiyan ni Aling Maming nang makuha ang katawan niya. Kaya pati ang mga magulang ko, kinakabahan na. Anak, dapat yata bumalik ka na ng Maynila eh. Hindi magandang nangyayari dito sa atin. Tama ang nanay mo, anak. Kahit 3 araw pa bago ka mag-1 linggo, mas mabuting bumalik ka na ora mismo. Nay, tay, akala ko po ba miss niyo ko? 2 taon na kung di nakabalik dito. Pero ngayon, gusto niyo na ako agad pauwiin. Nakakatakot na kasi talaga, anak. Lalo pat kayong 3 nila Joey ang nakatuklas dun sa patay. Paano kung balikan kayo nun? Bakit naman po kami babalikan? Hindi naman namin nakita kung sino siya. Para sa ikabubuti mo rin sana, anak. Kung ganun, paano kayo? Hahayaan ko na lang po ba kayo dito na ganitong may panganib na nangyayari? Sol, alam namin ang nangyayaring ganito. Napagdaanan na namin may mga aswang na pagala-gala sa baryo. Pero ikaw, hindi mo yun napagdaanan, anak. Kaya natatakot kami para sa'yo. Nakita mo na nga ang aswang, pero pumunta ka pa rin dun sa ilog. Umaga naman po ako pupunta. Sol, hindi porket umaga, tanghali o hapon pa yan, wala nang kapahamakan. Ang mga aswang sa gabi lang sila sumasalakay, pero sa umaga, pagala-gala pa rin sila at nagpapanggap bilang tao. Ibig niyo pong sabihin, pwedeng nakasalubong ka na yung aswang? Oo, kaya para mas maging ligtas ka, kailangan mo nang umuwi sa Maynila. Hindi po. Kung kinakailangan ko manatili dito hanggang sa mahuli yung aswang na yan, mananatili po ako dito. Ano ka ba naman, Marisol? Hindi mo ba iniisip ang pag-aalala namin ng nanay mo? Kung nag-aalala po kayo, nag-aalala din po ako. Sa loob ng 2 taon na hindi ako dumalaw dito sa inyo, hindi ko po naisip kung gaano kayo kahalaga sa akin eh. Ang palagi ko lang po naiisip noon yung boyfriend ko at yung nararamdaman ko. Pero ngayon nakabalik na ako dito. Saka ko lang po naalala yung tunay na dahilan kung bakit ako nag-Maynila. Kayo po yung dahilan. Kasi gusto ko pong makaahon tayo sa buhay. Gusto kong hindi na po kayo mahirapan. Anak,
Hindi mo kailangang gawin yun. Obligasyon ng mga magulang ang ibigay lahat ng pangangailangan ng isang anak. Pero hindi mo obligasyon na ibalik yun sa amin, anak. Pero gusto ko po. At ngayong natauhan na po ako, hindi ko na po ulit sasayangin yung mga araw, buwan o taon na magkakasama tayo. Hindi na po ako mag-aaksaya ng oras para sa ibang tao na hindi naman ako pinahahalagahan. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo, anak? Hindi ka aalis hanggat hindi nahuhuli ang aswang. Opo, Tay. Ayoko po kayong iwanan. Kung ganon, huwag ka na munang lumabas ng bahay. Po? Pero bakit? Hindi ko hahayaang mapahama ka sa labas ng bahay. Tutulong ako sa paghahanap sa aswang na yan. Pero Tay, sandali lang po. Hindi ko na nagawa pang kumontra sa gusto ni Tatay. Pagdating kasi talaga sa mga desisyon sa bahay namin, kapag si Tatay na ang nagsalita, mahirap nang kontrahin. Si Tatay yung tipo ng lalaki na talagang ipaglalaban kung ano sa tingin niya ang tama. Kinagabihan habang naghahanda kami ni Nanay sa pagtulog, napansin namin si Tatay na abala sa pagkalkal ng mga gamit sa lumang kwartong imbakan ng mga hindi na ginagamit na gamit sa bahay. Tay, ano pong hinahanap niyo dyan? Basta, huwag ka nang makialam dito, matulog ka na sa kwarto mo. Paano naman po kami makakatulog kung ang ingay niyo pong nagkakalkal dyan? Mas mabilis pong makikita yung hinahanap niyo, mas makakatulog kami agad. Ay, o sige na nga. Tulungan mo kong hanapin yung buntot pagi ko. Buntot pagi? Ano pong itsura nun? Mahaba siya, mga kasing haba ng braso ko. Pero para siyang latigo na gawa sa buntot ng pagi. Sige po. Saan niyo po ba huling naaalalang inilagay? Hindi ko na maalala. Sa sobrang tagal ko nang hindi nagagamit yun eh. O sige ho, subukan po nating hanapin. Sa pagkakaalam ko, nandun lang yun sa may baul. Tinago na kasi dahil sa akala ko talaga wala nang aswang na mangangahas na pumunta sa baryo natin. Tay, ano nga ho ulit ang itsura ng buntot pagi? Mukha ngang latigo. Kasing haba ng braso ko. Yan po ba yun? Ha? Nasaan? Ayan po, nasa may bintana nakasabit. Ay nako, nandyan lang pala. Kanina pa ako hanap ng hanap. Tay, sigurado po ba talaga kayo na gusto niyong tumulong sa paghahanap ng aswang? Parang nag-uulyanin na po kayo eh. Ay nako, pumigil-tigil ka nga Marisol. Kayang-kaya ko pa no? 48 anyos pa lang ako. Matibay pa ang tuhod ko no? Aray, ang balakang ko. Yung tuhod niyo po malakas pa, pero yung balakang, hindi na. Ano bang gusto mong palabasin ha? Hayaan niyo na pong gawin ng mga may kakayahan pang lumaban sa aswang ang bagay na yun. Si Joey, mukhang kaya niya naman po eh. Hindi pa ganun kalakas ang tiwala ko nakakayanin nga niya. Ilang taon din siya sa Maynila bago umuwi rito. Kung hindi pa niya nabalita ang may sakit ang tatay niya, hindi siya uuwi. Ang sabi niya po, dumadalaw siya? Dumadalaw nga pero sinisilip lang niya ang tatay at nanay niya. Simula nang mamatay ang nanay niya, hindi tumatagal dito ng 1 linggo yun no? 2 araw nga lang nagmamadali pa dahil may trabaho raw. Ganun po ba? Kaya siguro ang laki ng pagsisisi sa mukha niya. Sinong hindi masisisi? Paeng! Sol! Dumating dito si Doreng, yung nag-aalaga sa tatay ni Joey. Ano ka mo? Pero bakit? Ano bang nangyari? Kasi ang tatay niya raw nagdedeliryo na. Wala silang ibang matawag para tumulong. O siya, sige. Pupuntahan ko siya. Sasama na rin po ako, Tay. Hindi na kailangan. Mas mabuting dito muna kayo ng nanay mo. Ayoko po, sasama po ako. Ay nako. Ang tigas talaga ng ulo mo. O sige. Basta sumunod ka lang sa lahat ng sinasabi ko, ha? Opo, Tay. Walang problema. Nagmamadaling umalis kami ng bahay para puntahan si Joey. Pero bago yon, hindi kinaligtaan ni Tatay ang buntot pagi, pati na rin ang bawang at asin. Habang papunta doon, hindi ko maiwasang kabahan ng husto. Iniisip ko pa lang kung gaano kasakit para kay Joey ang nangyayari sa tatay niya, nadudurog na ang puso ko. Sa pagmamadali nakarating agad kami sa bahay nila. Naabutan namin si Joey at ang tatay niya sa sala, bagay na ikinagulat naming lahat. Mang Peng,
Huwag niyo po siyang palabasin. Isarado niyo po ang pinto. Ay, ano bang nangyayari, Joey? Akala ko ba hindi na nakakalakad ng tatay mo? Akala ko rin po. Nabiglaan na lang po ako nung bumangon siya bigla sa higaan niya at paulit-ulit na sinasabing kailangan niyang patayin ng aswang. Kung ganon, hayaan natin siyang makalabas kasi base sa kinikilos niya, alam niya kung nasa ng bagwak na aswang. At paano mo naman nasabing alam niya? Tingnan mo, nakapikit ang tatay mo pero alam niya kung saan pupunta. Lahat sila ay napatingin kay Mang Burong. Napansin ko kaagad na pikit ang mga mata niya. Para bang wala itong malay pero ang katawan niya ay kusang kumikilos. Doon na nagpasya si Joey na suotan ng sapin sa paa ang tatay niya, saka ito pinalabas. Lahat kami ay nakasunod habang naglalakad dito sa iisa at tamang direksyon, ni hindi ito nadadapa o natatalisod. Mukhang tama ka nga, Sol. Alam niya kung saan siya pupunta. Shh! Huwag na muna nating pansinin. Kailangan nating maging alerto kung saan niya tayo dadalhin. Itong direksyong to, papunta sa... Sa bahay ng aswang. Bakit tayo pupunta doon? Wala akong ideya. Nagpatuloy sa paglalakad ang tatay ni Joey hanggang sa huminto ito sa harap nga mismo ng bahay ng multo. Takang huminto rin kami sa paglalakad hanggang sa umangat ang braso nito at unti-unting itinuro ang mismong bahay. Namilog ang mga mata ko. Kasunod ng marahas na pagtambol ng puso ko nang bigla siyang lumingon sa amin. Saka biglang dumilat ang mga mata. At sa pagdilat niya binanggit niyang nasa loob ang bagay na makapagpapagaling sa kanya. Kasunod nun ay ang pagbagsak niya sa lupa. Tay! Diyos ko po! Bilisan mo, Joey! Mukhang nabagok ang ulo niya. Hindi, tay. Tatay ko! Joey, kumalma ka. Teka, titignan ko kung may pulso pa siya. Wala na ho, Mang Paing. Wala na ho siyang pulso. Kailangan kong pumasok dyan sa bahay na yan. Kailangan kong kunin ko anumang sinasabi ni tatay. Pero Joey, paano kung nandyan yung aswang? Hindi ka handa. Wala na akong pakialam. Ang gusto ko lang gumaling ang tatay ko. Hindi ko na nga napigilan pa si Joey sa gusto niyang gawin. Kaagad siyang naglakad sa harap ng gate at nang hindi niya yun mabuksan, sinubukan niyang umakyat. Pero saktong pagbaba niya sa lupa ay siyang pagbukas ng pinto. Bagay na talagang nagpasorpresa sa aming lahat. Joey? Sol? Anong ginagawa niyo rito? Ikaw ang dapat naming tanungin, Sherwin. Anong ginagawa mo rito sa bahay ng multo? Ito ba? Bahay namin to. Kayo naman kasi, hindi niyo ako pinatapos sa pagsasalita nung dinala ko kayo rito. Hindi ko tuloy nasabi na nabili ko itong bahay at pinaayos ko para kila nanay at tatay. Takot kasi ako masyado eh. Tumabi ka dyan. Aray ko? Bakit ba bigla kang nanunulak dyan? Teka, hindi naman kita pinapapasok Joey! Sandali! Hindi nagpaawat si Joey. Talagang sumugod siya sa bahay ni na Sherwin kahit na pinipigilan siya nito. Pero bago pa man makarating si Joey sa pinto, agad na napigilan siya ni Sherwin. Hinawakan nito ang damit niya pagkatapos ay hinila pabalik. Ano ba? Hindi kita pinapapasok sa bahay ko, Joey! Wala kang dahilan para pumasok! May kung anong bagay dyan sa loob ng bahay niyo na makakatulong para gumaling ang tatay ko. Kaya papasukin mo ako. Wala kang mahahanap dyan kundi mga gamit lang namin. Alam mong inayos na ang bahay na yan, di ba? Nakita mo kung paano inalis lahat ng mga gamit sa loob bago nagsimulang ayusin. Kung ganun, bakit ayaw mo akong papasukin? Anong tinatago mo sa loob? Wala akong tinatago. Papasukin mo ako. Ngayon na. Ayaw mong tumigil sa panggugulo. Tatawag ako ng barangay. Joey, hayaan mo na muna si Sherwin. Sige na, halika na. Kailangan nating asikasuhin ang tatay mo. Oh, nandyan din pala ang tatay mo. Ano ka ba naman, Joey? Inuuna mo pang manggulo ng bahay ng may bahay. Joey, bilisan mo na. Halika na. Babalikan kita, Sherwin. Kailangan kong malaman kung anong tinatago mo sa loob ng bahay na yan. Walang nagawa si Joey kundi ang hayaan na muna si Sherwin at unahin ang tatay niyang wala ng malay. Sinamahan namin siya sa ospital na 1 oras din ang biyahe papunta. At sa buong biyaheng yon, walang ibang ginawa si Joey kundi ang umiyak ng umiyak. Patuloy siyang nagdarasal na sana bumalik ang pulso at paghinga ng kanyang tatay.
Pero nang dumating na kami sa ospital, agad na itong idineklarang dead on arrival. Sigurado akong may tinatago si Sherwin. Hindi ako papayag na hindi ko malaman kung ano man yun. Joey, tumahan ka na muna. Ang unahin mo ay yung magiging burol ng tatay mo. Saka mo na muna isipin kung ano mang tinatago ni Sherwin. Lintik lang ang walang ganti. Alam mo, Sol, malaking pagsisisi ko na hindi ko agad pinaniwalaan si tatay nang sabihin niya sa akin na isinumpa siya ng isang aswang. Kasi sino bang maniniwala na may mga aswang? Lalo na at ang binabanggit pa niya marunong magsumpa daw. Kung saang-saang doktor ko na siya dinala, kahit paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na sa albularyo ko siya ipakuusap. Kung hindi pa lumala ang sitwasyon niya, hindi pa ako naghanap ng albularyo. Kung ganun, anong sinabi ng albularyo? Ang sabi sa amin, hanggat hindi namin nakukuha yung gamit ni tatay na kinuha ng aswang na bagwak para gawin yung ritual niya, hindi siya gagaling. At doon sa bahay ni Sherwin, sigurado akong naroon yun. Pero Joey, kaibigan natin si Sherwin, di ba? Magagawa niya ba yun sa atin? Hindi ko rin alam. Pero baka nakatago sa bahay niya yung gamit. Ang ikinakatakot ko, baka nabaon na sa lupa. Hindi kaya may kinalaman si Sherwin sa nangyayari sa tatay mo? Kasi kung iisipin niya, talagang hindi siya naniniwala sa mga aswang eh. Kahit pa nga nakaharap na natin. Paano kung... Kung ano mang iniisip mo, yan din ang iniisip ko ngayon, Sol. Kung ganon, mas mabuting gumawa muna tayo ng plano para mapaamin si Sherwin. Kakausapin ko siya. Pero baka mapahama ka. Si Sherwin ang unang taong dumalaw sa akin sa bahay nung dumating ako dito. Sobrang lungkot ko dahil sa paghihiwalay namin ng boyfriend ko at siya lang ang nakapagpangiti sa akin ulit. Hindi niya ako hinayaang mag-isa para makalimutan ko agad yung buwisit kong ex-boyfriend. Kaya ayoko na munang husgahan siya kahit na may mga palatandaan. Kung ganon, sige. Subukan mo siyang kausapin pero gusto kong naroon ako habang nag-uusap kayo. Siguradong hindi siya papayag na nandun ka kapag nag-usap kami. Hindi ako magpapakita sa kanya. Gusto ko lang masigurong ayos ka. O sige, basta't wag na wag kang magpapakita muna ha. Saka ka na lang lumabas kung sakali mang may ginawa siyang masama sa akin. Pagkagaling sa morgue, kaagad na dinala ang bangkay ng tatay ni Joey sa bahay nila. Kahit hindi siya umiiyak, kitang-kita kong lungkot sa kanyang mga mata. At dahil wala siyang kasama sa bahay, tumulong ako sa pag-aasikaso ng lamay hanggang sa huling araw nito. So anak, hindi ka pa ba hinahanap sa trabaho nyo? Magdadalawang linggo ka na rito ah. Hindi ko po alam, tay. Parang hindi ko na po gustong bumalik pa doon. Parang gusto ko na lang pong manatili dito. Anak, nakalimutan mo na yung pangarap mo sa Maynila? Tay, 7 taon po ako sa Maynila. Pero ano pong nangyari? Wala naman, diba? Opo, nakaipon ako pero hindi naman sapat para makapagpatayo ng bahay tulad ng nagawa ni Sherwin. Hindi pa siguro sapat ang 7 taon. Baka pwedeng umabot ng 10 o hanggang 15 taon. Tay, tinataboy niyo po ba ako? Hindi naman sa ganon. Pakiramdam ko kasi ako ang dahilan kung bakit nawalan ka ng gana para bumalik sa Maynila. Nung bumalik ka kasi rito, away-away kita. Kayo nga po talaga ang dahilan. Gusto ko na pong manatili dito kasi ayoko na po kayong iwanan. Ayoko pong maranasan yung naranasan ni Joey na pinagsisisihan niya na wala ng mga magulang niya. Hanggat buhay pa po ako at malakas, gusto ko po kayo makasama. Nako, tama na nga yung dramahan yung magtatay dyan. Ang mabuti pa lumabas na tayo dahil nandyan na sa labas ang sasakyan na maghahatid kay Burong sa sementeryo. Ay, pasensya na po, Nay. Ito po kasing si tatay Minamadali ako na umuwi sa Maynila. Alam mo naman ang tatay mo may pagkasiraulo. Siraulong pinakasalan mo! Natawa na lang ako sa kakulitan ng mga magulang ko. Siguro dahil nga nag-iisang anak lang ako, kaya sobrang tamis pa rin nila sa isa't isa. Kahit papaano, nakakatuwang makita silang nagkukulitan pa rin sa edad nila. Pagkarating namin sa bahay ni na Joey, saktong dumating na nga ang karo ng patay. Inilalagay na nila Joey ang kabaong habang ang mga nakikiramay ay nakaabang na sa pag-andar nito.
Naging maayos at tahimik naman ang paglilibing sa tatay ni Joey. Kaya lang, nang magsisiuwian na ang lahat, pilit na nagpaiwan si Joey. Kaya nagpaalam na muna ako kina nanay at tatay para samahan siya. Bakit hindi ka pa sumama pa uwi? Gusto ko lang muna sanang mapag-isa. Saglit lang ako. Hahayaan din naman kita rito. Gusto ko lang sana munang sabihin sa'yo na magpakatatag ka ha. Oo naman. Wala naman na akong magagawa kundi ang magpakatatag. Sarili ko lang din naman ang dapat kong asahan ngayon. Nasaan ba kasi yung mga kapatid mo? Wala man lang bang magmamalasakit na umuwi para sa huling araw niya? Wala. Nasa Saudi ang panganay namin at yung bunso naman hindi sumasagot sa mga tawag ko. Bahala na silang pagsisihang hindi man lang nila dinalaw si tatay. Ay, kayang-kaya mo yan. Huwag kang magpapatalo sa lungkot. Nandito lang ako kung kailangan mo ng karamay, ha? Sol, maraming salamat ha. Kung hindi dahil sa'yo, baka sumuko na ako. Ano ka ba? Sino pa bang magtutulungan kung di tayo magkakaibigan lang din? Aha, ganon. Kayo lang ang magkaibigan. Hindi ako kasali. Sherwin, anong ginagawa mo rito? Nakikipaglibing. May dala pa nga akong bulaklak ko. Hindi kita inimbita. Kaya nga pumunta na ako ng kusa. Hay, hindi ako makapaniwalang kinalimutan nyo akong imbitahan. Umalis ka na rito. Sherwin, pwede bang mag-usap muna tayo? Hayaan na muna natin si Joey kasamang tatay niya. At ano namang pag-uusapan natin? Halika na, sige na. Bago pa sila magkainitan, agad ko nang hinatak palayo si Sherwin. Dinala ko siya sa parte ng sementeryo kung saan walang tao, pero hindi kalayuan sa lugar na pinaglibingan ng tatay ni Joey. Ilang segundo kaming tahimik. Iniisip ko muna kung paano ko sisimulan ang dapat kong sabihin sa kanya, hanggang sa siya na mismo ang nagsimula ng usapan. Ano pa bang pag-uusapan natin, Sol? Pinili mo na si Joey kaysa sa pagkakaibigan natin, di ba? Bakit? Dahil ba gwapo at macho ang katawan niya? Sherwin, hindi sa ganon. Alam mo, akala ko pa naman hindi ka malandi. Base sa kwento mo, biktima ka ng manloloko mong ex-boyfriend pero ngayon, hindi ko maiwasang mapaisip. Baka nga may dahilan kung bakit ka niloko. Baka ikaw lang din pala ang nagsimulang magloko. Sherwin, hindi ako ganyan. Siyempre, ikaw yan eh, kaya hindi ka ganon. Pero kitang-kita naman na humaling ka na sa kagwapuhan ni Joey. Ano ba? Pagsasalitain mo ba ako o hindi? Sige, go. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Alam mo kung anong nangyari sa tatay ni Joey, di ba? Ito na nga bang sinasabi ko, kung makakampi ka na talaga sa kanya. Alam mo na isinumpa siya ng isang bagwak at alam mo rin kung nasa ng aswang na yon, di ba? Kung yan ang sinasabi sa'yo ni Joey, di paniniwalaan mo. Basta binili ko ang bahay para sa tatay at nanay ko. Hindi ko alam kung ano man yung sinasabi niyong sumpa. Dahil hindi ko yan paniniwalaan, walang aswang. Gawa-gawa lang yan ni Mang Burong at ng tatay mo. Sherwin, bedridden na ang tatay ni Joey. Pero nung gabing yon, nakatayo siya at nakapaglakad papunta sa bahay niyo. At alam mo ba kung anong sinabi niya bago siya bawian ng buhay? Na nasa loob ng bahay namin ng bagwak. Nasa loob ng bahay niyong makakagamot sa kanya. Kaya posibleng nandun din yung bagwak. Grabe namang fantasy niyo, Sol. Hindi totoo kung anumang mga pinagsasabi niyang si Mang Burong bago siya mamatay. May tinatawag na biglang paggaling bago mamatay ang isang tao. At ganun lang yun nangyari sa kanya. Gumaling siya bigla tapos namatay siya. May scientific explanation yan. Sana tinanong niyo sa doktor para maipaliwanag. Gusto ko lang naman sanang magbigay ng bulaklak para kay Mang Burong pero inaaway niyo ako na para bang kasalanan ko na namatay siya. Akala ko pa naman mga kaibigan ko kayo. Kung wala ka nang sasabihin, aalis na ako. Sherwin, sandali! Oh, ano pang sasabihin mo? Kung talagang wala kang tinatago, hayaan mo akong pumasok sa bahay niyo para mapatunayan yon. At isasama mo si Joey. Hindi ako papayag. Bakit pa ayaw mong pumayag kung wala ka namang tinatago? Dahil siguradong manggugulo lang siya sa bagong gawang bahay ko. Wala namang ibang pinaniniwalaan niyang si Joey, kundi yung gusto niyang paniwalaan eh. Eh di sige, ako na lang sasama. Gusto ko makita ang bahay niyo. Sumama ako kay Sherwin.
Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas ng loob na samahan siya sa bahay na tinagurian namin noon bilang bahay ng multo. Pero isa ang sigurado ko. Gusto kong may matuklasan, kaya pilit kong nilabanan ang takot ko. Padilim na ang langit nang makarating kami sa bahay ni na Sherwin. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko habang papalapit kami sa pinto. At nang buksan niya ito, hindi ko napigilang mapabuga ng malalim na hininga. Kumalma ka nga, Sol. Walang multo o aswang dito, no? 2 linggo na akong nakatira dito, pero wala akong nakita ni anino kung anumang nilalang meron dito. Iregalo mo to sa tatay at nanay mo, diba? Pero bakit wala sila? Hindi ko pa kasi sila maayang tumira dito dahil mas sanay raw sila sa bahay namin. Sa bagay, hindi ko naman talaga sila mapipilit na tumira agad dito. Bakit pa sa dami ng pwedeng bilhing bahay o lupa, ito pa talaga? Ito kasi ang mura at saka hindi ako naniniwala sa mga multo kaya ayos na to sa akin. Eh bakit hindi mo sinabi sa amin agad na ikaw palang bumili at nagpagawa nitong bahay? Isusurpresa ko nga sana kayo. Kaso ayun, ang bida-bidang si Joey sinabing may multo dito. Humahanap ako ulit ng pagkakataon na masasabi ito sa inyo kaso palaging ang epal niyang si Joey. Eh hindi ko naman kayang iyabang na nakabili na ako ng bahay at lupa habang nagdadrama siya tungkol sa tatay niya. Pagkatapos ganito pa, ngayong namatay ang tatay niya kasalanan ko. Gusto kong libutin ang buong bahay. Pwede ba? Ay nako, sabi ko na nga hindi ka interesado sa kwento ko. Gusto mo lang patunayan na totoo yung sinasabi ni Joey. O siya sige, pagbibigyan na kita. Tara, hanapin mo yung sinasabi niya. Halata ang pagkainis ni Sherwin sa naging reaksyon ko sa kanya. Pero sa kabilang banda, hindi ko yon inintindi pa. Hindi naman kasi ang kwento niya ang gusto kong malaman. Dahil sa totoo lang, marami siyang pagkakataon na sana sinabi niya, pero hindi niya ginawa. 2 palapag ang bahay ng multo. Sa unang palapag, ipinakita sa akin ni Sherwin ang banyo, kusina at sala na mukhang wala namang kakaiba. Normal na bahay lang talaga ang itsura nito. Pero pag-akyat sa pangalawang palapag, doon na ako nakaramdam ng kakaiba. Ewan ko ba, pero nakaramdam ako ng pagsakit ng ulo at matinding hilo habang sinisilip namin isa-isa ang bawat kwarto. Ganito ba talaga dito? Masakit sa ulo? Ewan ko sa'yo, hindi ako nakakaramdam ng kahit ano. Nakaka-relax nga dahil bahay ko to Sigurado ka ba? O sinasabi mo lang yan dahil ayaw mo maniwala? Ay nako Sol, siguro naiinggit ka na kinaya kong makabili at makapagpagawa ng ganito kagarang bahay no? Ewan ko sa'yo. Teka nga, itong kwarto na to, buksan mo. Ano kasi, tungkol dyan, hindi siya pwedeng buksan. Ano? Paano hindi pwedeng buksan? Bahay mo to. Basta pinakita ko naman na sa'yo lahat ng kwarto, di ba? Tama na yon. Pabayaan mo na yan. Umamin ka sa akin, Sherwin. Anong nasa likod ng kwartong to? Ano kasi, hindi ko alam. Basta ang kabilin-bili na nang nagbenta sa akin ng bahay na to, huwag bubuksan ang kwarto. Pinutos ko na. Isang kwarto lang naman ang bawal buksan Alam mo, Sherwin, bihira ko lang sabihin ng salitang to pero ang tanga mo. Bakit ako naging tanga? Bakla ka. Mura na to kaya bakit pa ako aangal? Hindi ka ba nagtaka kung bakit sobrang murang binenta sa'yo? Hindi ka nag-isip na baka may nakatagong kababalaghan sa bahay na to? Ay nako! Hindi nila ibebenta to kung alam nilang may mapapahamak kapag tinirahan. O siya, para manahimik ka na bubuksan ko na. Nang dahil sa pagkapiko ni Sherwin, napilitan siyang kumuha ng pamukpok sa seradura ng pinto para mabuksan ang kwarto. At habang hinihintay ko siyang makabalik, hindi ko maiwasang mangusisa. Lumapit ako sa pinto. Kahit halos mabingi na ako sa lakas ng kabog ng dibdib ko, sinubukan ko pa ring makinig. At nang makalapat na ang tenga ko sa pinto, nakarinig ako ng marahang ungol. Yung ungol na parabang may kung anong hayop ang nagkukubli sa loob. Oh, ito na. Tumabi ka na dyan at bubuksan ko ang pinto. Teka lang, may narinig ako sa loob. Tumawag muna tayo na kasama magbubukas. Ay nako, tinatakot mo lang ang sarili mo, Sol.
Tingnan ko nga. Oh, wala naman eh. Natatakot ka lang kaya kung ano-anong naririnig mo. Wag na, Sherwin. Wag na nating ituloy. Ibang pakiramdam ko eh. Ay nako, ewan ko sa'yo. Tumabi ka na nga dyan at baka mampas kita nitong hawak kong martilyo. Napaatras ako ng marahas ng pinukpok ni Sherwin ang seradura. Hindi naging sapat ang isang pukpok kaya pinukpok niya ito ng paulit-ulit hanggang sa tuluyan itong natanggal. Lalong nanginig ang buong katawan ko, lalo na nang hinawakan na ni Sherwin ang seradura at saka hinatak ang pinto para mabuksan. O ngayon, nasan ang sinasabi mong aswang? Sherwin, takbo! Bakla? Ano yun? Yun ang sinasabi kong aswang! Kumaripas kami ng takbo pababa ng pangalawang palapag pero bago pa man kami makababa ng tuluyan, tumalon ito mula sa likuran namin patungo sa unang palapag. Nakakatakot ang mukha nito. Pula ang mga mata, may 2 sungay at mukhang pinaghalong aso at baboy. Nang matitigan kami ng bagwak, umatungal ito kasabay ng paglabas ng pagkahaba-haba niyang dila. Nakakadiri ang kulay itim nitong laway na amoy burak. Sabi ko sa'yo totoo may nakatago sa bahay na to. Oo na, hindi mo na kailangang ipamukha sa akin. Ako na ang mali. Huwag na tayo magtalo kung sinong tama o mali. Kailangan mapatay natin yan. Bakit mapatay? Makatakas dapat, no? Hindi lang para sa buhay natin, kundi para sa kaligtasan ng buong baryo. Anong pakialam ko pa sa iba? Unahin na natin ang mga buhay natin, bakla. Hindi ko na nasagot si Sherwin dahil muling gumapang paakyat sa hagdan ang aswang. Napatakbo ko pabalik hanggang sa maalala ko yung sinabi ng tatay ni Joey. Kumaripas ako patungo sa dulong kwarto kung saan lumabas ang aswang saka mabilis na isinara ang pinto. Madilim ang paligid pero dahil sa liwanag ng buwan na nagmumula sa bintana, nakikita ko pa rin ang paligid. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Inilibot ko ang paningin ko sa buong kwarto para hanapin yung bagay na nawawala kay Mang Burong. Pero dahil sa dilim ng paligid, nahirapan ako. Sol! Sol! Nasaan ka, bakla? Tutulong! Imbis na magpatuloy sa paghahanap, nataranta ako nang marinig ang atungal ng aswang mula sa labas ng kwarto. Gustuhin ko mang ipagpatuloy ang paghahalughog ng mga gamit, hindi ko na nagawa. Bala ko na sanang lumabas pero narinig ko ang boses ni na Joey at Tatay Paeng mula sa labas. Sol, nasan ka? Sol! Tulong! Tulungan niyo ako, Joey! Joey, si Sherwin nasa taas. Hindi ko na itinuloy pa ang paglabas ng kwarto. Muli akong naghalughog. Napansin kong isang altar na katabi ng higaan kaya tinungo ko yon. Nang marating ko ang altar, hinalungkat ko ang mga gamit na nasa ibabaw pero napakaraming gamit. Maging ang mga drawer na naroon ay nabuksan ko na lahat hanggang sa may makita akong posporo. Saka ako nagkaroon ng ideya. Imbis na magpakahirap sa paghahanap, sinindihan ko ang posporo at itinapon sa mismong altar. Lumiyab ang mga gamit na naroon at nakita ko ang mga buhok na nakadikit sa harap ng salamin. Muli akong nagsindi ng posporo at hinagis sa iba pang parte ng altar. Habang nagliliyab ang altar, marahas na bumukas ang pinto. Agad akong lumingon at nakita ang naghuhurumintadong bagwak. Marisol, yumuko ka! Dahil sa pagkataranta, imbis na yumuko, napaupo ako at dumikit ang likod ko sa altar. Kasabay ng paghampas ni Joey ng buntot pagi sa aswang na bagwak ay ang pagkalat ng apoy sa likuran ko. Napahiyaw ako sa sakit. Agad na tumayo ako at pilit na inialis ang apoy na kumakalat na sa damit ko. Hindi ko na inintindi kung nakakahiyamang maghubad ako sa harap nila. Agad kong inalis ang damit at inihagis yon sa aswang. Sa pagkakataong lumapat sa balat niya ang damit ko na kasalukuyang umaapoy, nagliyab din ang kanyang balat. Saglit pa akong natulala, pero nagmamadali na akong hinila ni Joey palabas ng kwarto, lalo na at kumakalat na ang apoy. Ang bahay ko. Ang bahay ko nasusunog. Bakit nasusunog?
Kung gusto mo, maiwan ka na rito sa bahay kasama yung aswang. Ay! Hindi! Ayoko pang mamatay! Kung ayaw mo pang mamatay, tumakbo ka na bago pa siya makasunod sa atin. Bilisan nyo nang lumabas! Nabuhusan ko na ng gasolina ang buong bahay! Ano? Susunugin niyo ang buong bahay ko? Hindi ito pwede. Sherwin, mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa aswang na yon. Ang bahay na to ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa mo sa buhay mo, kaya halika na! Kahit nag-aalangan pa, napilitang sumama si Sherwin. Saktong nasa labas na kami ng bahay nang mabilis na kumalat ang apoy dahil sa gasolinang itinapon ni tatay sa paligid ng bahay. Ang bahay ko, ang bahay na matagal kong pinangarap. Wala na. Sol, isuot mo na muna tong damit ko. Ha? Bakit? Kasi, hindi ka ba nilalamig? Ay hala, oo nga, salamat. Isusuot ko kaagad. Ang bahay ko. Ang bahay ko na matagal ko nang pinangarap. Wala na. Ang bahay ko. Hindi madali ang pag-iipon ko para lang makapagpagawa niyan. Aray ko! Bakit yun naman po ako binatukan, Mang Peng? Nakakainis yung pag-iyak mo eh. Yang bahay na yan, ang pugad ng mga aswang na pumapatay ng tao. Ang pumatay kay Mameng at kay Burong. Kung hindi natin sinunog ang bahay na yan, baka ikaw na ang kinain ng aswang. Pero tay, sa tingin niyo po kaya, bakit hindi siya biniktima ng aswang? 2 linggo na siyang nakatira dito. Talaga? 2 linggo na? Ang totoo kasi niyan, hindi talaga ako nakakatulog kahit subukan ko. Ay, sayang lang ang pera ko. Mura na sana, napamura pa. At yun na nga po, Miss Anne. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, napagpasyahan kong manatili na talaga sa baryo namin. Simula rin noon ay ipinaramdam na ni Joey sa akin ang tunay niyang nararamdaman sa akin hanggang sa magkaroon kami ng relasyon na nauwi sa kasal. Habang si Sherwin naman, habang buhay na yatang dala ang bigat ng pagkakamaling nagawa niya. Bumalik siya sa Maynila at paminsan-minsan na lang kung umuwi. Bagay na ikinasama ng loob ng kanyang mga magulang. Nagsimula lang ang lahat sa hiwalayan namin ng ex-boyfriend ko na naging tulay para ma-realize ko ang lahat ng pagkakamali ko bilang isang anak. Sa lahat ng mga naging experience ko, masasabi kong napatibay na ako ng mga ito. Kayo ba, listeners? May experience din ba kayo ng tulad ng sa akin? Yung tipong kayo mismo ang tumanggap sa sarili niyong pagkakamali? Comment lang po ha, para mabasa ko naman. At dito ko na po tatapusin ang aking salaysay. Maraming salamat po sa pagkakataon na mabasa ito at maibahagi sa lahat ng mga taga-subaybay ng channel na ito. Nagmamahal, Sol. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na. Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Anne. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta.